Dear Papa Van, bago ang lahat ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang katanghalian sa inyo at sa mga kabarangay natin. Katulad ng libo-libo nyong listener. Avid fan na ako ng programa nyong Barangay Love Stories. Kaya naman pinangarap ko talagang makapagpadala ng sulat sa inyong stasyon at umaasa ako na mababasa ninyo ito on air. Ako nga pala si Chanel, 29 years old. At ang kwentong isishare ko ay tungkol sa amin ng dalawa kong nakatatandang kapatid. Bale, 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Mayroon akong kuya, Oliver, na mas matanda sa akin ng 4 na taon at ate Natalie na sumunod sa kanya na mas matanda naman sa akin ng 2 taon. Katulad ng ibang magkakapatid, hindi rin perpekto ang relasyon namin sa isa't isa pero laging sinasabi sa amin ng aming mga magulang na kami-kami lang din daw magkakapatid ang magtutulungan pagdating ng panahon. Buti naman hinatid ka ni Papa sa may sakayan. Sayang rest day ko nun kaya hindi kita naisabay. Okay lang yun. Saka tatanggihan din kita kasi nga nun ka na lang nagka-rest day tapos may istorbo ka pa sa paghatid mo sa akin. Mas mabuti na rin naman na safe ka. Lalo naglipa na yung masasamang loob. Last time ay narinig ako na may babae raw na hinablutan ng bag habang naglalakad papunta sa terminal ng mga jeep. Buti na lang hindi na sinaktan si ate kasi yung iba raw binabalikan pa para takutin o di kaya tutukan ng patalim. Talaga? Nakakatakot naman, kuya. Oo, kaya nga susunod na magkakaroon ulit kayo ng groupings tapos maaga ang alis mo, magpapahatid ka sa amin ni Papa. Tatandaan ko yan. Ay sus! Nagkataon lang naman yung mga nahablutan na yun dun sa malapit sa terminal eh. Tsaka may mga pinakalat na pulis sa lugar na yun para mas ligtas yung mga pasahero. Ako nga palagi ako naglalakad dun madaling araw man o gabi pero wala namang nangyayari sa akin. Sabihin mo, duwag ka lang talaga, Chanel. Tingnan mo, tanda-tanda mo na pero hinahatid ka pa rin nila Papa at Kuya. Anong sinabi? Sabi ko duwag ka. Duwag. Tumigil ka na nga dyan. Bakit ako titigil Ang sarap mo kayang asarin. Duwag. Si Chanel, duwag. Tanda-tanda na hinahatid pa ni Papa at Kuya. Sabing tumigil ka na, ate. Natalie, tumigil ka na nga sa pang-aasar kay Chanel. Akala mo siguro nakakatuwa ka, no? Kung hindi ka natutuwa, pues ako natutuwa. Tsaka bakit ako titigil Malapit na umiyak yung si Chanel Tingnan mo yung mga mata niya, nangingilid na yung luha. Kaya nga tumigil ka na. Tsaka bakit mo tinatawag na duwag si Chanel? Delikado naman talaga sa lugar na yon. Buti na yung alam namin ni Papa na ligtas siya nakasakay kaya hinahatid namin siya. Hindi ka ba nakinig sa sinabi ko? Uulitin ko kasi mukhang hindi. Isang beses lang naman nangyari yung mga hinablutan ng gamit doon tapos marami na rin mga pulis sa paligid. Ako nga palakad-lakad doon, wala naman nangyayari sa akin. Tapos yung si Chanel, hinahatid nyo pa na akala nyo naman batang musmus pa. 20 years old na kaya yan, tsaka college na. Kahit na. Hirap kasi dyan, masyado niya binibaby. Paano matututo yan kung palagi kayong ganyan sa kanya ni Papa? Ako nga nung nag-college ako, minsan hindi niya ako hinatid ni Papa sa terminal na yan Ano bang pinagsasasabi mo? Palagi naman tayong sabay pumasok nun. Di si Papa, hindi niya ako hinatid ever dyan kahit tuwing Sabado o Linggo pag may groupings kami. Paano kaya hatid ni Papa? Sabi niya palagi ka nauuna umalis sa kanya kasi sabi mo may naghihintay sa'yo sa labasan. Sige nga, sabihin mo, paano? Ay, ewan ko sa'yo kuya. Mas ewan ko sa'yo, Natalie. Hirap kasi sa'yo, hilig mo magkumpara. Magkaiba naman kayo ni Chanel. Tsaka kung makapagsalita ka para namang di natin kapatid yung pinagsasabihan mo ng duwag Diyan ka magaling. Lagi na lang si Chanel kinakampihan mo tapos ako inaaway mo palagi. Hindi kita inaaway, ikaw nagsimula ng away. Tsaka paano hindi ko kakampihan si Chanel? Agrabyado siya sa'yo tapos wala naman siyang ginagawang mali. Ate, kuya, wag na kayo mag-away Mamaya marinig pa ni Mama na nag-aaway tayo Oo, kasi kapag narinig ni Mama, siguradong kakampihan na naman niya kayo ni Kuya. Kawawa talaga ako sa inyo Lagi niyo na lang ako pinagtutulungan. Alam mong di ganun yun. Di ka namin pinagtutulungan.
Ni hindi nga kami nakikipag-away sa'yo eh. Hindi raw pero ganun na rin yun. Buti pa makaalis na nga lang. Bahala na kayong dalawa dyan. Ay, kahit kailan napakatigas ng ulo ni Natalie. Sensya na kuya, nag-away patuloy kayo ni ate. Okay lang yon. Wala ka namang kasalanan tsaka ikaw nga ang una niyang inaaway eh. Buti pa, hayaan na lang natin siya. Papa Van, sa dalawa kong nakatatandang kapatid, masasabi ko na hindi ko masyadong kasundo si Ate Natalie. Bukod kasi sa mapang-asar ay talaga namang nakakapikon ang ugali ng ate kong ito. Lagi niya akong inaaway nung maliliit pa lang kami. Madalas inaasar niya akong lampa at payatot kaya umiiyak na lang ako at nagsusumbong sa kuya ko o di kaya kay papa. Kaya nga protective sa akin ang papa namin dahil lagi akong inaaway ni Ate Natalie. Simple lang naman ang pamilyang mayroon kami. Di mayaman, di rin naman naghihirap. Masipag at masikap kasi sa buhay at pagtatrabaho ang tatay namin na noon ay isang factory worker. Samantalang si mama naman ay nagtitinda ng lutong ulam sa tapat ng bahay namin kasabay nun ang pagiging tutok niya sa pag-aalaga sa aming magkakapatid at pag-aasikaso sa pamilya namin. Laging sinasabi sa amin ng parents namin na mag-aral kami ng mabuti dahil wala silang may pamamanang kayamanan at material na bagay sa aming magkakapatid. At tanging edukasyon lamang ang yamang hinding-hindi maaagaw sa amin nino man. Kaya nga nagsikap talaga ako na maging laging top sa klase namin para naman mabigyan ko ng karangalan sina mama at papa. Malaking bagay kasi sa akin na mapasaya sila. Kumbaga gusto kong maramdaman nilang nagbubunga ang pagsasakripisyo nila sa pagpapaaral sa akin. Ganoon din kasi ang ginawa ng Kuya Oliver ko nung nag-aaral pa lamang siya. Consistent honor student siya at aktibo ring miyembro ng sports. Samantalang si Ate Natalie ay kabaliktaran naming dalawa ni Kuya dahil napaka-pasaway niya. Kung sino mga banal na hindi nakagawa ng kasalanan sa buong buhay nila? O di sila na magaling, sila na perfect. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Tama naman sina mama at papa na pagbawalan ka makipagkita dun sa boyfriend mo kasi nahahawa ka sa mga kalokohan niya. Paano nahahawa wala naman kami ginagawang masama. Hindi pa pala masama sa'yo yung pagsama mo sa kanya na mag-cutting classes? Para yun lang? Akala mo naman nakapatay ako ng tao kung makapag-react sina mama at papa? Ate, naiintindihan ko sina mama at papa kung bakit sila nagalit sa'yo. Saka masama naman talaga mag-cutting classes tapos malala pa sumama ka sa boyfriend mo. Kanino ako sasama? Sa'yo. Boring mo kaya kasama. Puro ka aral, puro ka review, pareho kay ni kuya. Nakakainis kasama sa totoo lang. Bakit napunta sa amin yung usapan? Wala naman kaming ginagawa sa'yo. Nakakainis kasi tong si Chanel, sabad ng sabad. Sabad ka rin naman ng sabad kapag nag-uusap kami ni kuya, kaya sumabad din ako para patas lang. Ay talaga naman. Nangaasar ka pa talaga porque pinagalitan ako, no? Hindi ako nang aasar. Sinasabi ko lang yung nasa isip ko kasi mukhang hindi mo nakikita yung dahilan kung bakit ka pinagalitan ni na mama at papa. Malamang nag-aalala lang sila sa'yo kasi baka mapano ka naman. Anong mapano? Sa ating dalaw ikaw lang naman yung walang alam sa mundo. Anong sabi mo? Sumusobra ka na. O bakit? Tinamaan ka kasi totoo. Tanda-tanda mo na may chaperone ka pa. Kung ako siguro classmate mo, tapos nakita kong hinatid ka pa ng mama at papa mo sa meeting place ng groupings nyo pagtatawanan ka talaga. Okay lang naman may chaperon. At least alam ni na mama at papa yung mga pinupuntahan ko. Di katulad mo na lagi kang patakas at patago kung gumala. Ano? Pakiulit nga yung sinabi mo? Oo, aawayin mo na naman si Chanel. Ikaw tong nangunguna dyan. Anong ako? Paano ako Ako nga yung pinagalitan dito. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin na nakagawa ka ng mali? Kaya pinagalitan at pinagsabihan ka nila mama at papa. Alam mo, tama naman si Chanel
Kasi mukhang hindi mo naiintindihan yung dahilan kung bakit nila ginawa yun. Puro kasi sariling damdamin mo lang iniisip mo. Bakit ko naman iisipin yung sa inyo? Sino ba kayo? Sobra ka naman magsalita. Pamilya mo lang naman kami, baka nakakalimutan mo. Hindi ko nakakalimutan yon, no? Pero nakakainis kayo. Imbis na mainis ka sa amin, bakit di ka nalang mag-reflect sa sarili mo? Para naman ma-realize mo na para rin naman sa kapakanan mo yung ginawa nila mama at papa. Paanong para sa kapakanan ko? Hindi na nga ako bata, kuya. Di mo ba yun gets, ha? Si Chanel lang naman yung matanda na pero isip bata pa rin eh. At nadami na naman ako. Talaga. Hindi ka na nga bata, pero hindi ka pa matanda na kaya nang tumayo sa sarili mo mga paa. Unless kayang-kaya mo na talaga sarili mo, sige, ikaw na talaga bahala sa buhay mo. Ibang usapan naman yun, no? Sa tono mo kasi kulang na lang sabihin mo, kaya mo nang tumayo sa sarili mo mga paa. Nakatira ka pa naman dito sa bahay ng mga magulang natin. Ibig sabihin, sila pa rin ang masusunod sa pamamahay na to. Anak lang tayo, kaya dapat pa rin na sundin natin sila. At respetuhin. Ewan ko talaga sa inyong dalawa. Lagi na lang kayo nagkakampihan para pagtulungan ako eh. Pakiramdam ko tuloy, kahit miyembro pa ako ng pamilya na to mag-isa lang talaga ako sa buhay. Ay! Buti pa talaga kasama ko na lang yung boyfriend ko eh. Kasi kahit papano, nararamdaman ko na may kakampi ako. Ikaw lang naman ang nag-iisip na wala kang kakampi sa pamilya natin. Papa Van, para sa akin, kampi ako sa mga magulang namin dahil hindi naman tama at makatwiran ang ginawa at pagdadahilan ni Ate Natalie. Kahit kailan maling-mali ang mag-cutting classes at sumama sa boyfriend niya para tumambay kung saan-saan. Saka kababae niyang tao, ganun na lamang siya kumilos? Yun bang magaslaw at hindi nahihiya lalo karamihan sa mga barkada ng boyfriend niya na sinasamahan niya ay lalaki? Hindi naman ako old-fashioned pero para sa akin dapat matutuhan ni ate na alagaan at irespeto ang kanyang katawan at sarili. Sa kabila ng lahat, masama pa rin ang loob ni Ate Natalie sa mga magulang namin. Para sa kanya, hindi dapat siya pinakikialaman ni na mama at papa. Wala naman daw nangyari sa kanya. Masyado lang OA mag-isip at umakto ang mga magulang namin kaya nasaktan ako ng husto para sa kanila. Kahit kailan hindi ko kayang makisimpatya at kampihan ang ate ko dahil buong buhay ko wala siyang ginawa kundi asarin at awayin ako, Papa Van. Sa kahalata naman na siya ang mali sa nangyari. Masyado lang siyang nagbubulag-bulagan at di marunong tumanggap ng pagkakamali. Papa Van, sa kabila ng pananaway at walang tigil na pagpapaalala ng mga magulang namin ay nanatiling masuwayin si Ate Natalie. Nagpatuloy ang pagkikipagrelasyon niya sa boyfriend niyang yon at pati na rin ang pagsama-sama niya rito. Kaya nga hindi mapigilang mag-alala ng mga magulang namin lalo na si Mama. Minsan ako na lang ang naaawa sa kanya kasi para siyang aatakihin sa puso dahil sa konsumisyon kay ate. Hindi rin naman pinakikinggan ni ate maging ang payo at saway ni Kuya Oliver. Tingin ko sa ate ko nung mga panahong yun ay para siyang ibong nakakulong sa hawla na nagpupumilit makawala. Hindi talaga siya masaway at sa aming magkakapatid madalas siyang sakit ng ulo ng mga magulang namin. Tingin ko naman pantay-pantay at hindi nagkulang ang pagmamahal sa amin ni na mama at papa kaya di ko maintindihan kung bakit nagre-rebelde si Ate Natalie nung mga panahong yun. At kapag nga ginawa yun ng ate ko, lagi niya akong dinadamay. Buti na lang to the rescue ang Kuya Oliver ko para aluhin ako at kampihan. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Wala namang nangyari.
Di ka iiyak kung wala. Alam kong meron kaya sabihin mo na sa akin. Si Ate Natalie kasi kinuha yung bago kong damit para suotin kasi may lakad daw siya ngayong araw. Plano ko pa namang gamitin yun mamaya sa groupings namin. Kaso wala na akong masusuot. Si Natalie talaga kahit kailan. Pwede naman ako magsuot ng ibang damit pero kasi gustong gusto ko yun dahil kabibili lang ni Mama sa akin. Naiintindihan ko naman. Ang di ko lang maintindihan kung bakit kailangan kunin pa talaga ni Natalie. Gustong gusto rin kasi niya tapos nung nagpaalam siya na heheramin hindi ako pumayag. Pinagsalitaan niya pa ako ng masakit tapos ending kukunin niya rin pala ng sapilitan sa damitan ko. Ako tuloy yung nawalan. Sobra naman sa pinagsalitaan ng masakit. Masama na nga na ganun yung ginawa niya sa'yo. Tapos dinagdagan niya pa talaga yung kasalanan niya nang kunin yung damit mo na walang paalam. Kaya nga, pero kilala ko si ate. Kapag may gusto siya, ginagawa niya talaga lahat ng paraan para makuha lang yung bagay na yun. Wala namang kaso yon. Pero kung makakasakit ka ng kapwa sa paraang gagawin mo, ibang usapan na yon. Hayaan mo, pagsasabihan ko siya pag uwi niya. Wag na kuya, baka mag-away na naman kayo Ayoko naman mangyari yun. Hindi naman ako makikipag-away. Tsaka siya ang mali rito, pinaiyak ka pa niya. Sa tingin mo mapapalagpas ko yon? Okay na ako. Maghahanap na lang ako ng ibang masusuot na damit mamaya. Sigurado ka? Oo, kasi hindi ko rin naman mababawi sa kanya yung damit ko. Oo nga pala. Saan na naman pumunta yung babaeng yun? Hindi ko alam. Bakit mo natanong? Hinanap kasi siya sa akin ni Mama kanina. Di raw nagsabi kung saan siya pupunta kaya akala ni Mama may nabanggit sa akin kaso wala rin naman. Sa'yo ba? Imposibleng magsabi sa akin yon kung saan siya pupunta, no? Kung mangyari baka isang himala. Kaso wala namang himala sa tunay na buhay. Kahit kailan napakapasaway ni Natalie. Ang tanda-tanda na pero para pa ring bata kong kumilos. Akala mo naman kinukulong nila Mama at Papa sa pamamahay natin. Hindi naman. Ayun nga Kaya nga nalulungkot ako pag naririnig kong sinisiraan niya sina Mama at Papa sa mga barkada niya pag nakikipag-usap siya sa mga yun sa cellphone. Talaga? Sinisiraan niya? Oo, kung ano-ano mga sinasabi niya. Nandun yung sinabihan niya sina Mama at Papa na praning, na malaki na siya pero daig niya para ang toddler kung bantayan. Nakaya na raw niya sarili niya pero wala pa rin daw tiwala sina Mama at Papa sa kanya. Paano nga kasi magtitiwala sa kanya? Kung ano-anong kalokohan pinaggagawa niya. Doon pa lang sa pagkakating class niya, hindi nakatiwa-tiwala. Ultimo yung boyfriend niya na sinamahan niya. Hindi nga natin kilala kung sino ba yung boyfriend niya. Mamaya leader ng kung anong gang yun. Nakakatakot. Ang exaggerated naman nun. Sorry, hindi ko lang napigilan. Pero wag naman sana. Nakakatakot kasi baka pag nangyari yun, saan na lang pupulutin si Ate Natalie, di ba? Ayun na nga. Kapakanan lang naman niya inaalala natin. Pero hindi niya yun maisip kasi masyado siyang close-minded. Bakit lagi niyang sinasabi na open-minded daw siya tapos tayo raw yung close-minded? Ewan ko. Siguro open-minded siya sa ibang bagay pero close-minded pagdating sa atin. Para tuloy lumalabas na mas gusto niya pang kasama yung boyfriend niya at mga barkada nito kaysa sa atin. Saka mas dun pa siya nakikinig kaysa kina Mama at Papa. Ganon na nga. Ewan ko ba? Di ko maintindihan at di ko mahulaan kung ano tumatakbo sa utak ni Natalie. Pero ang akin lang, sana ma-realize niya na sumusobra na siya sa pagpapasaway kina Mama at Papa. At maisipan niya magbago dahil tumatanda na siya. Hindi naman habang buhay nandyan parents natin para sumuway at magpaalala sa kanya. Papa Van, thankful ako kasi kahit may pasaway at di ako kasundo ng ate, ay mayroon naman akong mabait at responsableng kuya sa katauhan nga ni Kuya Oliver. Kung ilalarawan ko siya, masasabi kong malayong malayo siya sa personality ni Ate Natalie. Dahil kung yun bulakbol at pasaway sa pag-aaral, si Kuya naman ay masipag at palaging kasama sa mga honor student. Kaya nga idol na idol ko siya. Halata naman na siya ang pinaka-close ko sa mga kapatid ko dahil malumanay siyang magsalita, makatwiran at punong-puno ng pagtutuwid at simpatya. Iniidolo ko rin ang kuya ko kasi prioridad niya ang pamilya namin at ang makatulong kina Mama at Papa, lalo na
nung nagkatrabaho na siya. Mabilis na lumipas ang ilang taon ay nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Tuwang-tuwa ang parents namin dahil sa wakas ay napag-graduate na nila ang lahat ng mga anak nila. That time, nagtatrabaho na rin naman si Ate Natalie dahil nauna siyang makapagtapos sa akin. At dahil turn ko naman para makatulong sa mga magulang namin ay ginawa kong lahat ng makakaya ko upang makapaghanap agad ng trabaho right after graduation. Kaso, aaminin kong hindi yun madali. Ang hirap maghanap ng trabaho lalo fresh graduate ka. At kahit maganda naman ang credentials mo, marami pa rin kakumpetensya. Nahihiya na nga akong humingi ng allowance sa parents ko para lang may pamasahe sa tuwing kailangan kong pumunta sa naturang kumpanya na ina-applyan ko for interview. Pero buti na lang natanggap pa rin ako sa isang private company na pinasukan ko pagkalipas ng maraming pagsubok at pagkabigo sa pag-a-apply. Pero mayroon lang ulit isang problema. Bagay na inilapit ko sa Ate Natalie ko sa pag-asang matutulungan niya ako. Ate, pwede ka bang kausapin? Kinakausap mo na kaya ako? Hihingi sana ako ng pabor. Wow, sa akin ka talaga hihingi? Oo. Himala. Ngayon lang kasi nangyari na sa akin kahihingi ng pabor kaya medyo nanibago lang ako. Ano ba yon? Ano kasi? Wala akong habang buhay para hintayin kung ano man yung sasabihin mo, no? Sabihin mo na bago pa kita layasan dyan. Hihiram lang sana ako kung may extra money ka dyan. At para sa mo naman gagamitin? Allowance ko lang, gagamitin kong pamasahe kasi simula na ako sa probationary period ko dun sa company na inapplyan ko eh. Wow! Sa wakas, may trabaho ka na! Akala ko aabutin ka pa ng next year sa pagja-job hunting eh. Medyo nahirapan lang, pero buti meron rin ako na pag-applyan. Mababa nga lang sweldo pero wala naman kaso kasi nagsisimula pa lang naman ako. Kung ako yan, hindi ko tatanggapin yung mababang sweldo na yan. Naghirap ako ng 4 na taon sa pag-aaral tapos ganyan lang papasweldo nila sa akin? Aba, net-net nila. Sabi ko nga walang kaso sa akin kasi nagsisimula pa lang naman ako. Saka kung gagalingan ko, pagbubutihan ko sa trabaho ko sigurado na mapopromote ako at tataas din sweldo ko. Sus, pauso lang nila yan. Ilang taon na rin ako nagtatrabaho, no? At marami-rami na rin akong kumpanya na napasukan pero pare-pareho lang script nila. Tataas daw sweldo, mapopromote daw pag ginalingan mo sa trabaho pero in reality, dinadagdagan lang nilang trabaho mo tapos kung magkaka-increase ka man, kakapiranggot. Ni hindi mo na nga maramdaman halos dahil pataas na din ang pataas ang mga bilihin. Ganun ba yun? Na-discourage tuloy ako. Sus, umiral na naman ang kaduwagan mo. Ikaw kasi kung ano-ano pinagsasasabi mo dyan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo bilang matagal-tagal ng empleyado. Ikaw, ngayon ka palang magsisimula kaya wala ka pang alam. Oo na. Pero hindi nakakatulong yung sinabi mo. Masyado ka lang OA. Sanay ka kasi na binibaby. Akala mo siguro madali lang buhay pagka-graduate, no? Pwes, nagkakamali ka. Saan naman galing yan? Siyempre hindi ko naisip yun dahil aware ako sa pinagdaraanan ni na kuya at papa sa mga trabaho nila. Kaya nga swerte ako kasi maganda-ganda na tong trabaho na napasukan ko. Maganda pa sweldo, pati benepisyo. Kaya nga nagtataka ako kasi bakit ganyan lang napasukan mo mas magaling ka pa sa akin nung nag-aaral tayo, 'di ba? Sub-sub ka lagi sa pag-aaral tapos ako sakto lang. Hindi masyado naghahangad maging top sa klase basta makagraduate. Sa'yo na nanggaling na hindi madali ang buhay pagka-graduate. Sa katingin ko, ginawa ko naman lahat ng makakaya ko para makapaghanap ng maayos na trabaho. Okay naman itong napasukan ko. Hindi lang ganun kataasan yung sweldo pero pwede nang tiyagain. Hindi ko naman siguro ikamamatay kung kukuha muna ako ng experience since baguhan pa lang naman talaga ako. Whatever. Kahit anong sabihin mo, nakakatawa pa rin na hindi ka agad nakakuha ng trabaho na may maayos na sweldo.
Mapapahiram mo ba ako ng pera, ate? Ay nako, bakit pala sa akin ka nanghihiram pwede ka namang humingi kina mama at papa. 'Di ba? Paborito ka nila. Hindi nila ako paborito. Saka wala rin naman silang mabibigay dahil wala halos sweldo si Papa dahil nagkasakit siya at hindi nakapasok sa trabaho. Kay Kuya Oliver, sa kanya ka manghiram. Alam ko na wala na siyang budget kasi binigay niya na lahat kina mama yung sweldo niya pambayad ng bills at pambili ng pagkain natin. O, di hindi ko na problema yan. Wala rin ako ngayon. Paanong wala? Hindi ka naman nag-abot ng pera kay na mama at papa. Solo mo lang sweldo mo, di ba? Oo, pero anong paki mo? Sweldo ko nga, 'di ba? Kaya desisyon ko kung magpapahiram ako o hindi. Malas mo, ayaw kitang pahiramin kaya pasensyahan na lang. Papa Van, hindi naman ako humihingi ng bonggang tulong sa kanya kundi kaunting alalay lamang lalo nagsisimula pa lamang ako. Ayoko na kasing humingi ng allowance kina mama at papa dahil hindi na ako nag-aaral kaya sinubukan kong manghiram kay ate Natalie. Kaso di ko naman akalain na di na nga niya ako pahihiramin kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinabi niya sa akin. Nakakatampo at nakakagalit dahil para kaming hindi magkapatid kung pagsalitaan niya ako ng masakit. At nakakainis lang dahil kapag sa ibang tao, ganadong-ganado siya tumulong at magpahiram ng pera. Bagay na lagi pa niyang binibida sa amin. Pero pag sarili niyang pamilya, ay ibang usapan na. Ang damot-damot ng ate Natalie ko sa totoo lang. Kaya naman doon na nagsimula ang malalim na pagkainis ko sa kanya. At dahil nga hindi ako pinahiraman ni ate Natalie ay napilitan akong lumapit kay Kuya Oliver. Papa Van, hiyang-hiya talaga ako kasi nakita ko na naubos ang budget niya nang magbigay siya para sa panggastos namin sa bahay at kasama na rin doon yung pambili namin ng pagkain. Nagkasakit din kasi si Papa kaya 1 linggo siyang hindi nakapasok sa trabaho. Nagkataong no work, no pay pa naman sila kaya halos wala siyang sinweldo. Kaya hindi ko talaga naisip na lumapit kay kuya at sa halip ay kay ate ako nagbaka sakali. Pero matapos niya akong hindi pahiramin at ang masahol pa ay insultuhin, ay nangako ako sa sarili ko na magsisikap ako sa pagtatrabaho at mag-iipon ng sarili kong pera para hindi na ako mawalan pa. Nung nalaman ni kuya ang pinagsasabi sa akin ni ate ay nainis din siya. Kaya nga pinagsabihan niya ako na sa susunod ay sa kanya na ako magsasabi kapag may kailangan ako. At dahil nga wala na rin siyang budget ay pinangutang muna ako ni kuya ng pera sa kaibigan niya para raw may allowance ako sa pagsisimula ko sa trabaho. Lalo lang tuloy akong nahiya pero nangako ako na babayaran ko na lang yon sa aking unang sweldo. Pero knowing my kuya, hindi na niya ako pinagbayad pa at ganun na nga ang nangyari. Kaya lang hindi ko makalimutan na minsan akong hindi tinulungan ni ate ko lalo na sa tuwing pinagmamayabang niya sa akin na mas maayos magpasweldo ang napasukan niyang trabaho. Grabe, ganda naman ng bago kong sapatos. Wow, ate, ang dami mo namang biniling sapatos, 2 lang naman paa mo. Malamang, salit-salitan ko naman susuotin yan. Sabi ko nga, saka joke lang naman yun. Na-amaze lang ako kasi ang dami mong binili. Siyempre, sweldo namin Tsaka gusto ko meron akong remembrance kada sumusweldo ko para naman maalala ko na pinaghirapan ko yung pera na pinambili ko sa isang bagay na gustong gusto ko. Sa bagay, okay nga yun para lalo kang mamotivate magtrabaho. Mismo. Ikaw, ano na bang nabili mo sa sarili mong sweldo? Ha? Ano nga ba? Napaisip ako dun Mapapaisip ka talaga kasi mukhang wala ka namang napupundar sa sarili mo. Kita ko yung gamit mo sapatos luma na.
Pati yung bag mo, bumigay na nga yung zipper ni hindi mo magawang palitan. Hindi ko pa naiisip palitan kasi nagagamit ko pa naman kahit may kalumaan na. Kahit na, ang cheap kasi tingnan nagtatrabaho ka naman na pero wala kang pera. May pera naman ako, pero alam mo naman napupunta yun dito sa bahay natin, di ba? Yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakakabili ng bagong gamit. Oh, malas mo naman. Paano naman ako naging malas? Sige nga. Kasi naturingan kami trabaho pero wala kang pera. Malas yun, diba? Dapat kapag nagtatrabaho ang tao meron siyang panggastos sa sarili niya. Tingnan mo ako, dami kong pambili ng mga bagong gamit. Hindi na kailangan masira ng mga gamit ko kasi pwede ko na silang palitan kahit kailan ko gustuhin. Halata nga. Kita ko nga na marami kang pera pambili ng mga bagong gamit mo. Pero hindi ka naman masyadong tumutulong dito sa bahay natin. Anong sabi mo? Totoo naman Kung ano lang iambag mo, yun lang talaga binibigay mo. Buti sana kung hindi ganyan ugali mo na pinagmamayabangan mo pa ako. Kaso kung ano-ano pa sinasabi mo dyan, kinumpara mo pa talaga yung sarili mo sa akin. Kung na-hurt ka kasi kinumpara kong sarili ko sa'yo, problema mo na yun. Kasalanan ko ba na mababang sweldo mo? Hindi naman, diba? Tsaka ginusto mong ubusin pera mo kakabigay kina mama at papa, kaya ka nawawalan kahit pambili man lang ng mga luho mo. Masaya naman ako na nakakatulong na ako kay na mama at papa. Saka sabi ko nga, hindi ko kailangan ng mga bagong gamit dahil kahit luma ng mga gamit ko, okay pa naman. Nagagamit ko pa rin. Ikaw lang naman yung kung ano-ano nang sinasabi sa akin porke nakakabili ka ng bagong gamit mo. May pasabi-sabi ka pang malas ako kasi ganito ganyan. Grabe ka. Kahit ano pang sabihin mo, malas ka naman talaga kasi hindi mo nabibili mga gusto mo kahit may trabaho ka na. May trabaho ka nga pero wala kang naman pera, o diba? Malas talaga. Kung wala kang sasabihin na maganda kay Chanel, mabuti pang itiko mo na lang yung bibig mo, Natalie. Oh, nandito na pala yung abogado mo, Chanel. Pinagsasasabi mo dyan. Abogado ka naman talaga nitong si Chanel kasi lagi mo siya pinagtatanggol. At ikaw, lagi mo naman siyang inaaway. Hindi ka na naawa sa kapatid natin. Kung ano-ano pinagsasabi mo sa kanya. Akala mo ba di ko narinig lahat ng mga sinabi mo? Nakuha mo pang magkumpara? Kung tutuusin, nakaluluwag ka lang naman kasi maliit lang inaambag mo rito sa bahay natin. Hindi ko nakasalanan na inuubos nyo pera nyo kakaambag sa bahay natin kaya wala nang natitira pa para sa sarili nyo. Desisyon nyo yan. Desisyon namin na tumulong sa pamilya natin. Lalo di na masyado nakakapagtrabaho si Papa kasi matanda na siya. Hindi namin yun sinusumbat sa'yo. Pero sa amin, lagi mong sinusumbat yun. Sinabihan mo pang malas si Chanel. Bakit? Sa tingin mo swerte ka kasi nabibili mo mga gusto mo? Pero hindi ka makatulong ng husto sa pamilya mo? Kasi… Tigilan mo na ako sa mga katwiran mong bulok ha. Masaya kami na nabibili mo mga gusto mo. Pero wag ka na magmayabang. At wag mo na rin ipamukha sa amin na kaya mong gumastos sa sarili mo. At kami hindi. Isipin mo na lang yung responsibilidad na nakaatang sa mga balikat namin ni Chanel para itaguyod yung pamilya natin bago mo kami pasikatan dyan. Papa Van, hindi niyo ako masisisi dahil kahit anong pagsisikap ko ay hindi pa rin sapat. Lagi pa rin akong nagigipit sa pera kaya naisasaalang-alang ko na ang mga personal kong pangangailangan. Noong sumunod na taon ay nag-decide na ring magretiro si Papa sa kanyang trabaho dahil nga may edad na rin siya at madalas nang magkasakit. Kaya nasa bahay na lang sila ni Mama at tuluyan na naming inako ni Kuya Oliver ang pagtataguyod sa aming pamilya. Pero sa aming tatlong magkakapatid ay si Ate Natalie ang pinakamaswerte. Nag-iisang mapalad. Nasabi ko yon kasi hindi siya regular na tumutulong sa pamilya namin in terms of gastos. Kung ano lang yung makayanan niyang iambag mula sa sinusweldo niya ay yun lang ang binibigay niya. Wala namang sinasabi sa kanya ang mga magulang namin dahil siguro nahihiya rin sila. Pero hindi ko mapigilang mainis dahil hindi siya marunong makaramdam at magkusa tapos lagi niya pang binibida ang mga bagay na nabibili niya mula sa pera na oo. Aware naman ako na pinaghirapan niya. Alam ko na mali na magkaroon ako ng namumuong inggit sa sarili kong kapatid pero lakas lang talagang mang-asar lagi ni Ate Natalie. Kaya nga bago ako tuluyang kainin ng pagkainis ko sa kanya, ay pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang aking sarili.
Nagsikap ako sa pagtatrabaho at nag-focus sa pag-iipon ng pera. Samantalang si Ate Natalie ay nagpatuloy sa pagiging happy-go-lucky niya hanggang isang araw ay mayroon siyang pinagtapat sa amin ni Kuya Oliver, Papa Van. At aaminin namin na ikinabigla namin yun. Ano? Buntis ka? Oo nga sabi. Ulit-ulit lang. Sungit mo naman nagtatanong lang naman ako. Nagtatanong ka nga pero paulit-ulit. Sinabi ko na nga na buntis ako tapos tanong ka pa ng tanong. Naku, dami mo namang sinabi. Kinukumpirma ko lang naman kasi nakakagulat. Ano namang nakakagulat doon? Siyempre, di nga namin alam na may boyfriend ka pala. Hindi naman lahat kailangan nyo malaman eh. Sabi ko nga. Tigilan mo na nga pagiging ma-attitude mo, Natalie. Ako na naman ang nakita. Ako na naman ang mali. Ikaw naman talaga ang mali. Wow, talagang kinumpirma mo pa talaga kuya. Maiba tayo. Alam na ba ni na mama at papa na buntis ka? Siyempre hindi. At wag na wag yung subukan sabihin sa kanila kasi lagot talaga kayo sa akin. Lalo ka na, Chanel. Lo, palagi mo sa akin, chismosa. Oo. Lo ulit. Bakit? Wala ka bang plano sabihin kina mama at papa? Meron naman pero bumubuelo pa ako. Ang totoo, natatakot akong pagalitan nila kasi yung tatay ng baby na to eh. Tinakasan ako pagkatapos kong sabihin sa kanya na buntis ako. Hala, lagot ka. Kaya nga itikom mo yung bibig mo kasi ikaw ang mananagot sa akin. Oo na, nakatikom na nga. Nagulat lang naman ako. Kahit ako nagulat kasi ang kapal naman ng mukha ng lalaking yan para gawin sa iyo yung bagay na yan. Tsaka sino ba kasi yan? Anong sino ba yan? Boyfriend mo ba? Ha? Oo. Bakit mukhang hindi ka pa sigurado? Boyfriend ko nga pero hindi pa nagtatagal simula nung naging kami. Saan mo ba nakilala yung lalaki na yan? Sa sa chat lang. Nagtiwala ka na agad sa lalaki na nakilala mo lang sa chat? Oo, tsaka bakit hindi eh, katiwa-tiwala naman siya. Natural magaling yan magsalita kasi kinukuha niya ang loob mo. Ikaw naman nagtiwala agad. Tapos ngayon buntis ka pa, sabay takbo sa responsibilidad niya. Paano ka na ngayon? Hindi ko nga alam. Medyo nalilito pa ako sa kung ano dapat kong gawin eh. Wala ka ng choice kundi pangatawanan niyang pagbubuntis mo. Kasi ginusto mo naman din na may mangyari sa inyo. Ilang beses kang sinabihin ng parents natin na ingatan mo yung sarili mo. Pero hindi mo naman ginawa. Ang tigas kasi ng ulo mo. Pwede ba? Huwag mo na nga akong sermonan, kuya. Daig mo pa si mama at papa kung mangaral sa akin eh. Hindi naman na ako bata. Baka nakakalimutan nyo na 25 years old na ako. Mama nga natin 23 lang nung pinanganak ka. Yun naman pala eh. Mukhang wala naman magiging problema kasi kayang-kaya naman ni ate sarili niya. Naniniwala ako na makakaya niyang itaguyod yung baby niya kahit wala yung nakabuntis sa kanya. Sarcastic ba yan o ano? Kasi nakakainis pakinggan eh. Bakit ka maiinis eh yun naman pinapalabas mo, di ba? Anong gusto mong marinig sa akin? Naaawa ako sa'yo? Eh ayaw na ayaw mo nga na kinakaawaan ka? Saka kasalanan mo naman kung bakit nangyari sa'yo yan. Hindi ka kasi naging maingat sa sarili mo. Masyado kang adventurous na wala sa lugar. Saka di naman nagkulang sa pagpapaalala sa'yo sina mama at papa. Pero nangyari pa rin yung bagay na yan. Alam mo ate, malaki ka na eh. Saka tama si kuya na wala ka namang choice kundi pangatawanan yung baby mo. Kasi ginusto mo naman na may mangyari sa inyo. Ay naku! Kung bakit kasi nagkaganito pa? Feeling ko tuloy masisira na buhay ko dahil magkakaanak na ako. Sobra ka naman sa masisira ang buhay. Totoo naman ah. Bigla ako nagkaroon ng responsibilidad. Paano ko nalang mapagtutuunan sarili ko kung kailangan ko ng pagtuunan yung magiging baby ko, di ba? Sana kasi bago mo binigay yung sarili mo sa lalaking yun, naisip mo muna ang bagay na yan. Sana rin bago ka nagtiwala sa kanya, kinilala mo muna siya ng husto para hindi ka nag-iisa ngayon sa pagtataguyod sa magiging anak nyo. Papa Van, gulat na gulat kami ni Kuya Oliver sa pinagtapat sa amin ni Ate Natalie dahil ni sa hinagap ay hindi namin naisip na mabubuntis siya ng biglaan. Tapos, ang malupit pa roon ay tinakasan siya ng ama ng magiging anak niya.
At some point ay naawa ako kay ate lalo na nung litong-lito na siya sa kung ano ang gagawin at nagdadalawang isip pang sabihin kina mama at papa ang kanyang sitwasyon. Pero matapos niyang mag-attitude sa akin ay naisip ko na kasalanan naman niya kasi masyado siyang mapusok. Di ko lang din akalain na mangyayari sa kanya ang bagay na yon pero alam naman namin na wala na kaming magagawa kundi tanggapin ang batang pinagbubuntis niya. Saka tama naman na nasa tamang edad na si Ate Natalie para magka-baby. Hindi na siya teenager o nag-aaral pa para maduwag sa responsibilidad ng pagpapakananay sa kanyang anak. Kailangan na talaga niyang tatagan at tibayan ang puso't isipan niya dahil hindi na magiging katulad ng dati ang buhay niya sa oras na maipanganak niya ang kanyang baby. Ayoko na lang magsalita pa ng mga panahong yon dahil may masabi pa ako na hindi maganda kaya nanahimik na lang ako. Tingin ko kasi di rin naman ako masyadong makakatulong sa problema niya o sadyang ayoko na lang din talagang makialam pa. Di nagtagal, sa payo ng kuya namin ay sinabi rin ni Ate Natalie sa parents namin ang sitwasyon niya. Nung una, nagulat at nagalit ang mga ito sa nangyari sa kanya dahil palagi siyang pinaaalalahanan ng mga magulang namin na ingatan niya ang kanyang sarili. Pero di nagtagal, ay kumalma na rin naman sila at mas pinagtuunan na lang nila ng pansin ang pagbubuntis ni ate. Ganon din naman ang ginawa namin ni Kuya Oliver dahil excited na rin kaming maisilang ang aming pamangkin. Naging maselan ang pagbubuntis ni Ate Natalie kaya nung 3 buwan niya ay umalis siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Si Mama ang nag-asikaso sa kanya hanggang sa kanyang panganganak. Buti na lang maluwalhati niyang naisilang ang baby niya at di nagtagal. Nung tumuntong ang pamangkin namin sa 6 na buwan ay bumalik na sa pagtatrabaho si ate. Namimiss na raw kasi niyang magkaroon ng sariling pera. Pagkalipas ng 5 taon ay muling nabuntis si Ate Natalie at sa parehong lalaki muli na nang iwan sa kanya nung una. Doon namin nalaman na nagkaroon pala ulit sila ng komunikasyon at naging sila tapos may nangyari at magkaka-baby ulit sila. Nag-decide silang magsama sa isang bubong at tumira sila sa bahay namin. Kahit na nagalit at nagulat kami sa nangyari ay wala naman kaming magagawa. Pinatawad na rin naman ni Mama at Papa ang lalaking yon sa kondisyon na hindi na niya uulitin ang pagtakas sa kanyang responsibilidad. Nung naipanganak ni Ate Natalie ang second baby niya, ay nabuntis ulit siya makaraan lamang ang 3 buwan. Kaso nakunan siya dahil pinipisikal pala siya ng kinakasama niya. Kaya bago siya tuluyang mapatay nito ay nagdesisyon na ang ate ko na makipaghiwalay na. Sakto 2025 yon at ang motto niya ay New Year, New Me raw. Ate, bakit naman nagsumbong sa akin yung panganay mo na pinagalitan mo raw siya? Tapos pinalo mo pa. Nagkapasatuloy sa braso yung pamangkin ko. Paanong hindi ko pagagalitan at papaluin? Sumusobra na yung batang yan. 5 taon pa lang pero napakasutil na. Paano naging sutil? Ano bang ginawa niya? Inaagaw lang naman yung laruan ng kapatid niya. Anong laban nung isa ay maliit pa yun? Kaya pinalo mo na ng malakas? Mahina lang yun, wag kang OA. Hindi ako OA. Saka hindi ka ba nakikinig? Nagkapasa nga sa braso yung anak mo. Pasalang naman yun ah. Gagaling din yun. Hindi niya yun ikamamatay kaya kalma ka lang. Ewan ko sa'yo. Akala mo yata hindi ko napapansin na laging mainit ulo mo sa panganay mo ah. Palagi mo siyang sinisigawan at pinapagalitan kahit wala naman siyang ginagawang mali.
Anong wala? Palibasa hindi mo palaging nakakasama yung batang yun kaya nasasabi mo yan. Pero kapag ikaw na nagbantay sa kanya maghapon, baka mabugbog mo pa yun sa kakulitan at katigasan ng ulo. Anong mabugbog? Grabe naman yung mabugbog, ate. Hindi grabe yun, no? Tawag doon pagdidisiplina. Malala pa nga ginagawa sa atin ni na mama at papa nung araw, 'di ba? Ako nga, naranasan kong paluhurin sa munggo at bigas. Siguro hindi mo naranasan yun kasi paboritong anak ka nila. Lagi ka nga binibaby. Bakit naman napunta sa akin yung usapan? Anak mo pinag-uusapan natin dito. Masyado ka kasing praning. Baka nakakalimutan mo na sa ating dalawa, ako pa rin ang magulang. Hamak na tita ka lang ng mga anak ko kaya wala kang karapatan na pakialaman kung paano ko sila gustong disiplinahin. Ha? Palibasa, wala kang alam sa pinagdaraanan ko kasi wala ka namang anak. Excuse me? Anak na kaya turing ko sa anak mo? Kasi bukod kay mama, ako ang mas nagiging nanay sa kanya simula nung nagtrabaho ka na ulit. Sa akin kaya nakikipaglaro yung anak mo pagka uwi ko galing trabaho. Kasi lagi kang walang time sa kanya. Kaya nga hindi nakatakataka na mas close sa akin yung anak mo kaysa sa nanay niya. Paano hindi magiging close sa'yo lagi mong binibaby tapos binibigay mo agad kung anong gusto? Kung sa akin yan, naku, hindi uubra yan. Hindi lahat ng bagay makukuha niya kahit na may pambili naman kami. Yun nga Minsan na lang maglambing sa'yo yung anak mo, pero ganyan mo patratuhin. Baka naman lumaking may takot sa'yo yung pamangkin ko kung ipagpapatuloy mo yung ganyang ugali mo. Wala kang pakialam, okay? Tsaka, sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Hindi mo naman alam yung hirap na pinagdaraanan ko. Wala ka sa sitwasyon ko. Baka nakakalimutan mong nakunan ako dahil sa pamimisikal sa akin ng lokong tatay ng mga batang yan. Alam ko naman yun, pero... Alam daw, pero para namang hindi kasi akala mo kung sino ka kung makapagsalita dyan. Wala akong sinabing masama sa'yo. Kung babalikan natin yung usapan natin kanina, ikaw nga yung mas maraming sinabi na hindi maganda dyan. May pasabi-sabi ka pa na mabubugbog mo yung anak mo ganito-ganyan, kilabutan ka nga. Saka para sa kaalaman mo, no, aware ako sa sitwasyon mo. Aware kaming lahat dito ni na mama, papa at kuya. Kaya nga galit kami sa lalaking yun. Buti nga nakipaghiwalay ka na sa kanya kasi ewan ko na lang talaga kung saan ka pupulutin kung hindi mo pa ginawa yung bagay na yun. Pero mali pa rin na pagsabihan mo ko ng kesyo di ko alam yung nararamdaman mo dahil wala ako sa sitwasyon mo. Sumusobra ka na. Akala mo yata sa'yo lang umiikot ang mundo. Pues nagkakamali ka. Yung hindi mo maayos na pagdedesisyon ang nagdala sa'yo sa sitwasyon na pinagdaraanan mo. Ay, alam mo, hindi ko ugaling manisi pero this time, sinasabi ko sa'yo na kasalanan mo yan lahat. Masyado ka kasing mapusok, tapos hindi ka pa marunong tumanggap ng mga pagkakamali mo. Magbago ka naman ate, lalo na tumatanda ka na. Wow naman! Kung makapagsalita ka dyan, akala mo dami mo nang nalalaman sa mundo ah. Aminado naman ako na marami pa rin akong hindi alam sa mundo. At handa pa rin naman ako matuto. Sana ikaw din, kasi tingin ko may tinuturo sa iyo ang buhay. Kailangan mo lang talagang makinig ng mabuti. Papa Van, para sa akin walang karapatan si Ate Natalie na isisi sa amin ang sitwasyon niya ng mga panahong yon. Oo, nahihirapan siya at mayroong pinagdaraanan pero kasalanan naman niya lahat yon dahil palpak siya magdesisyon. Sana bago niya ginawa ang isang bagay ay pinag-isipan muna niya ng maraming beses. Kaso hindi niya yun ginawa. Sa halip, nagpadalos-dalos siya. Kaya naman lalo lang akong nainis sa kanya ng mga panahong yun. Alam ko na wala namang perpektong pamilya pero sumusobra na si Ate Natalie. Wala na nga siya halos tinulong sa amin tapos kung ano-ano pang gulo ang dinadala niya sa pamilya namin. Nandun na tayo sa mahal namin ang mga anak niya pero sumusobra na siya. Di na nga siya naging matinong anak kina mama at papa. Pati ba naman sa mga anak niya, magkukulang pa siya bilang nanay nila? Ewan, pero hindi ko mapigilang mapaisip kung ano ang tumatakbo sa utak ng kapatid ko. Kung bakit sa edad niyang yon ay irresponsable pa rin siya. Sa kabila ng lahat, full support ang pamilya namin sa pag-intindi sa kanya. Kaya lang nitong February 2025 ay muling sinubok ang pamilya ng mamatay si mama. Sobrang sakit at lungkot ng nangyari,
Pero tinanggap na lang namin ang lahat. Parte ng buhay ang kamatayan at wala na kaming magagawa doon. Kaya nga ginusto namin ni Kuya Oliver na mabigyan ng disenteng burol at libing si Mama bilang huling respeto sa kanya. Kaya lang hanggang sa pagkakataong yun, hindi pa rin nakisama si Ate Natalie matapos niyang gumawa ng isang bagay na masasabi kong nagpaakyat ng dugo ko sa ulo dahil sa galit. Bakit, ate? Bakit mo ginawa yung bagay na yun? Alin ba yon? Tsaka kung makapagsalita ka dyan, masyado namang OA pagkakatanong mo. Hindi ako OA, galit ako. Sana maramdaman mo yon. Galit din ako sa ginawa mo, Natalie. Pero pinipilit ko lang kumalma kasi nakakahiya sa ibang bisita sa burol ni Mama. Bakit ba kasi kayo nagagalit? Wala naman akong ginawang masama ah. Anong wala? Meron kaya? Alam mong burol ni Mama to, pero halos ginawa niyong reunion ng barkada mo. Sobra ka naman. Hindi ba pwedeng dumadalaw lang sila para makiramay? Anong dumadalaw? Nakuha niyo pa ngang maglatag ng lamesa at mag-inuman. Ganun na ba talagang pakikiramay para sa inyo? Kasi kung oo, aba, napakabastos niyo naman. Tama si Chanel. Ang lakas pa ng boses ng barkada mo. Tawa ng tawa, akala mo hindi lamang yung pinuntahan. Narinig ko meron pa naghahanap ng videoke. Pagpasensyahan nyo na kasi songiris talaga yung barkada naming yun. Pwes wala sa lugar yung ugali niyang yon. Walang modo. Hindi na nirespeto ang patay. OA naman kuya. Tsaka sigurado ako na kung buhay si Mama, mas gugustuhin nyo na party mode sa burol niya. Pinagsasasabi mo dyan, imbento ka. Hindi kaya ako nag-iimbento. Ang sabihin nyo, masyado lang kayong KJ. Kayo ni kuya, masyadong epal. Wala ngang sa isip papa pero kayo, dami niyong sinasabi dyan. Alam nga namang manahimik kami, nakakainis yung ginawa mo. Buti pa paalisin mo na yung mga barkada mo. Hoy, bakit naman ganyan? Nagkakasiyahan na kami. Kung gusto niyong magkasiyahan, sa ibang lugar kayo pumunta. Maling-mali na dito kayo sa burol ni Mama nag-inuman. Kahit yung ibang mga bisita natin napapataas kilay dahil sa eksena nyo eh. Nakakahiya kayo sa totoo lang. Nakakahiya ka ate. Kasi naturingan ka pa namang anak pero hindi ka umastang anak sa nanay natin kahit ngayon man lang. Paano ba kasi yung astang anak na sinasabi mo? Dapat ba gayahin ko kayo ni kuya? Yun bang good boy, good girl vibes? Kasi kung oo, aba, napaka-boring naman nun. Tsaka wala sa personality ko yan. Gusto ko na iiba ko sa inyo kasi ang pangit tingnan kung magkakapareho tayo ng ugali. Feeling ko wala na akong sariling identity. Ano bang pinagsasabi mo? Saan mo napupulot yung mga ganyang katwiran? Sige nga. Para kang hindi nag-aral. Respeto lang naman hinihingi namin ni Chanel. Lalo na ngayong burol ng nanay natin pero hindi mo magawa. Tapos kung ano-ano pang sasabihin mo na kesyo, mawawalan ka ng sarili mong identity pag ginaya mo ugali namin? Baliw ka na ba? Anong sinabi mo? Tinatanong ko kung baliw ka ba. Tingin ko baliw na nga siya. Kasi sino ba namang nasa matinong pag-iisip ang magpapainom ng barkada sa mismong burol ng nanay niya, di ba? Sumusobra na kayong dalawa. Kung pagtulungan niyo ako para namang hindi tayo magkakapatid. Oh, yan ka na naman. Magpapa-victim ka na naman kahit halata naman na ikaw ang may kasalanan. Hirap talaga sa'yo, hindi ka na mapagsabihan. Tapos hindi ka pa marunong tumanggap ng pagkakamali. Tama si Chanel. Sakit mo na talaga yan kahit nung mga bata pa tayo. Ewan kung kanino ka nagmana. Mababait naman parents natin. Ikaw lang talaga yung naiiba sa pamilya natin. Ayoko nga maging kagaya niyo, no? Mas lalo namang ayaw naming maging kagaya mo. Aba, sumasagot ka pa talaga. Bakit hindi? Nakakapikon ka na. Tumigil na kayo, pwede? Mahiya nga kayo. Baka nakakalimutan nyo na burol ni Mama to. Huwag na tayong mag-away-away kahit ngayon lang. Si ate kasi. Anong ako? Si Patol ka rin. Kaya nga tumigil na kayo. Yung mga barkada mo, paalisin mo na, Natalie. Kuya naman! Paalisin mo o magtatawag ako ng mga tanod para sila na magpaalis sa mga yon. Sige, mamili ka. Papa Van, pareho kaming nagulat ni Ate Natalie sa sinabing yun ni Kuya Oliver kaya nga wala na ring nagawa ang ate ko kundi sundin si Kuya. After all, siya pa rin naman ang panganay sa amin. Di nagtagal,
Pinaalis na nga ni ate ang mga maiingay niyang barkada pero pinag-usapan pa rin ng ilan naming bisita ang nangyari. Hiyang-hiya talaga ako sa mga desisyon ni ate Natalie sa buhay. Lalo na nadadamay pa kami. Pero nairaos din naman namin ng matiwasay ang burol ni mama at naihatid siya sa huli niyang hantungan nung sumunod na mga araw. Malungkot pa rin kami sa pagkawala ng ilaw ng aming tahanan. Pero patuloy pa rin kami sa pagtutulungan ni Kuya para maitaguyod ang pamilya namin at si Papa. Matanda na rin kasi siya at madalas nang magkasakit. Sobrang sacrificing ng kuya ko dahil nagawa niyang mag-resign sa pinagtatrabahuhan niya upang maghanap na lang ng work from home para nasasamahan at naaasikaso niya ang tatay namin sa bahay. Gayon din kapag nagpapa-check up ito. At kahit sa edad niyang 33 ay hindi pa rin niya prioridad ang pag-aasawa o pagbuo ng sarili niyang pamilya. Makapaghihintay daw yon at kung hindi na ay ayos lang naman sa kanya na tumandang binata. Kung tatanungin niyo naman ang ate Natalie ko, ayon, nalaman namin na mayroon na naman pala siyang bagong boyfriend. Kaya nga pinagsabihan siya ni Kuya na ayusin ang mga desisyon niya sa buhay dahil pangunahing maaapektuhan nun ang mga anak niya. Umuo lang si ate pero masama pa rin ang loob niya na pinagsabihan siya. Feeling kasi niya, pinakikialaman siya. Ewan ko ba sa taong yun? Allergic sa payo at saway ng ibang tao, kaya pariwara ang buhay. Hiling ko na lang na iwasan niyang magmadali sa pakikipagrelasyon upang hindi siya magkamali. Papa Van, alam ko na walang perpektong pamilya at isa nga doon ang sa amin. Magkaganoon pa man, wala akong ibang hiling kundi ang magkaroon ng matiwasay at maayos na buhay kaming magkakapatid sa hinaharap. Kasi kahit nag-aaway-away kami, magkakapatid pa rin naman kami. Magkakadugo. At kahit wala na ang mama namin ay nakatanim pa rin sa aking puso ang pangaral niya na kami-kami lang din nila kuya at ate ang magkakampi at magtutulungan. Maraming salamat Papa Van. Sakaling mapili niyong i-ere ang sulat ko. Malaking bagay sa akin na mapakinggan sa programa niyong Barangay Love Stories ang istorya ng munti naming pamilya. God bless at more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chanel. Minsan lang sa mundo isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng panahon, kasabay ng ikot ng mundo, landas ay nagtagpo. Pag-iibigan ay nabuo. Ligaw